pagkakakitaan. Sumama ka sa akin, ipapaliwanag ko negosyong siguradong kayang-kaya mo. Sa ilalim ay may mararating, sipagan at pagbutihin. Sa uno may negosyo, sa uno magbabago. Ang oras dito ay hawak mo. Sa uno ating pagsisikapan, pagyaman natin pagtutulungan. Mga pangarap natin ay maging hinto. Salamat ka uno, ako uno. Pangarap mo'y simulan. Salamat sa oras at pagtitiwala. Huwag ka nang mag-alinlangan, loob mo ay lakasan. Sa uno hindi ka pababayaan. Sa ilalim ay may mararating, sipagan at pagbutihin. Sa uno may negosyo, sa uno magbabago. Ang oras dito ay hawak mo. Sa uno ating pagsisikapan, pagyaman natin pagtutulungan. Mga pangarap natin ay maging hinto. Salamat kaibigan, ika'y nagtiwala. Sa uno magtutulungan tayo. Salamat kaibigan, ika'y nagtiwala. Sa uno magtutulungan tayo.
Okay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kauno. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong life coach, ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. Magandang araw po sa inyo mga kauno, mga kababayan. Ito na naman po tayo, araw ng Biyernes, December 8. January. meron pa akong hangover ng December. January 8, 2021. Alas 3 po ng hapon. Tayo po uli ay mag-uusap-usap. Aalamin natin ang mga bagay na pwedeng makatulong sa ating kalusugan at buhay araw-araw. Again, sana po ay mag-tune in kayo lahat. I-share ninyo ang ating live ngayon. At mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ang ating pong topic sa ating total wellness is paano ba pangalagaan ang ating kalusugan, lalong-lalo na ang ating lungs o ang ating baga. Yan o ang naipangako ko nung nakaraan kasi marami hong nagtatanong ng tungkol sa maintenance. Ano ba ang magandang gawin para ang ating baga o ang ating lungs ay maging malusog sa matipid na paraan at wastong paraan. Pero bago tayo magsimula, sumangati nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan at maging kapakipakinabang sana to sa ating buhay araw-araw. So yun mga kauno, no? Bago tayo mag-start, syempre simulan muna natin sa mga pagbati. Marami tayo ditong mga manonood ngayon. Ayan, nandiyan si Lay Princess Mateo watching. Hello sa inyo. Jay Almares, hello po. Iris Esteban, Maribel Francisco, nandyan si Mr. Sac Villanueva. Hello po sa inyo. Nandyan si Ria Hagoriles Latumbo. At nandyan ang isa sa ating suki, si Lalaine Olaes Abaha. Hello po sa inyo mga manonood. Hello po. I-share pa po natin para po marami tayong mapagsilbihan at mabigyan ho ng tamang informasyon tungkol sa pangangalaga sa ating lungs. No? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kauno. Tignan ho natin, paano ba natin mapapangalagaan ang ating baga? No? Paano ba? Kasi sa panahon ho ngayon ng COVID-19, isa ho yan sa dapat malakas yung ating respiratory system, yung ating baga. Napakahalaga po niyan. No? Importante po na atin po itong, atin po siyang mabigyan ng sapat na pangangalaga, no? Ang atin ho kasing baga o lungs, no, talagang pag yan ay humina ng todo at kinapitan ka ng COVID-19, mas magiging malala ang inyong kondisyon. Ano ba ang pagkain, food supplement, ano ba ang makakatulong sa mga tao para lumakas ang ating baga o ang ating lungs? Eto na, sulat nyo mga kababayan. No? Importante mag-take note kayo para at least makita ninyo yung pinakamatipid na paraan bago tayo mag-take ng any medicine or any gamot. Dapat po tayo muna ay may tamang kaalaman. Paano ba? Number 1, no? Alam niyo mga kauno, madalas po dapat kayong kumakain ng pagkaing may sibuyas o kaya bawang. Kain kayo niyan. Mas maganda sana kung hindi niyo masyadong niluluto. No? Kain tayo ng sibuyas at bawang sa ating pagkain. Lagay natin yon. Ang mga ito po kasi ay may pangontrang enzyme na nagpapasimula, no? Na labanan ho natin ang hika. No? Lalabanan ho natin. Importante yan na kailangan na kakain kayo ng mga ginisang pagkain, okay yun, no? Pero ako, kung tatanungin niyo ako, madalas sa mga nagtatanong sa akin, medyo maanghang nga lang siya, medyo mahanglay ang tawag doon. Pero yung bawang at sibuyas, ang taong may hika, ang taong may asma, mahina ang baga, yung katas po nitong bawang at sibuyas, nakakatulong yun, pangontra, para hindi ho kayo susumpungin ang inyong hika o asma o maging malakas ang inyong baga o ang inyong lungs, no? Ang importante ho, no, makakain tayo niyan at least kahit mga 2 beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Malaking bagay po yan, mga kababayan. Again, maganda medyo katas o hilaw.
Okay din naman yung ginamit sa ginisa, kaya lang wala nang masyadong enzymes yun. Hindi na masyado. Kaya ako kung tatanungin nyo ako, yung karamihang nagtatanong sa akin tungkol dyan, talagang titiisin nyo lang yung lasa ng bawang at sibuyas. Importante ho yan. Mahalaga din po paminsan-minsan kakain kayo ng maanghang na pagkain. Alam nyo mga kababayan, ang mga pagkain maanghang, no, tulad ng sili, mga chili food, no, nagpapaluwag po yan ang daanan ng hangin sa ating baga. So yan, trivia yan, ano, mga kababayan, hindi ho lahat na ituturo yan. Mahalaga po, paminsan-minsan, kakain din tayo na maanghang, lalo na pagka medyo napapansin ninyong medyo susumpukin ka ng hika mo, medyo susumpukin ka ng something sakit sa baga mo, medyo kain-kain ka ng mga chili food, no? Mga chili. Kung kaya mong yung sili na green, no? Ako, gino-juice ko yun. Ako mismo, ginagamit ko yun as juice. Nilalagyan ko lang siya ng konting honey para may pang-kontra. Pero napakaganda ho niya para maging maayos ang daanan ng hangin ng ating baga. Pero kapag inatake na ho kayo ng hika, no? Alam nyo ba mga kauno, makinig, napakalaking tulong ang uminom ng matapang na kape. Ang ating uno black coffee, ay maganda maipakita natin yung picture ng black coffee. Ano? Kapag inaatake ho kayo ng hika, medyo nahihirapan kayong huminga, medyo mag-sip kayo ng black coffee. Siyempre, huwag masyadong mainit, no? Kasi baka mapaso naman kayo. Uno black coffee natin, maganda po yan magpaluwag ng daanan ng hangin sa ating baga. Parang gamot ho ito na nagbubuka ng tubo sa ating mga baga. So, isang kaalaman po yan, mga kauno. Yun hong ating kape na black coffee, nakakatulong ho yan sa mga inaatake sa hika. Yung matatapang na kape, no? Yan hong ating black coffee, napakatapang yan. Yan, nakikita niyo sa screen. Meron tayong black coffee sa mga hikain, sa mga may asthma, mahina ang baga. Yan po, napakagandang kape niyan na nakatutulong upang makapagbuka ng tubo sa ating baga. At syempre, ano ba ang supplement na pwede ho nating magamit? Ano ba yung food supplement na pinakamatipid? Ito ho siya. Uminom ho tayo ng Ultima C araw-araw. Tandaan ninyo, para po ang ating baga ay lumusog, ang atin hong tinatawag na lungs ay maging maayos, Ultima C, 4 na piraso araw-araw. Sasabayan nyo ho ito ng 3 times a day na grapeseed. Umaga, tanghali, gabi na grapeseed, tapos 2-1-1 na Ultima C. Mga kauno, mga kababayan, iyan po ang pinakamatipid na paraan upang ating pong mapangalagaan ang ating baga o ang ating lungs. At mas maganda pa kung kayo po ay laging iinom. Iinom po tayo palagi ng calamansi juice. So tandaan nyo, calamansi juice sa isang baso ng tubig. Maglagay ka kahit mga 10, 8 hanggang pirasong calamansi, pigain mo. No, kung maganda, kung warm water, napakaganda rin sa lalamunan. At nakakatulong din yan para lumakas ang ating baga. So natural po lahat ng aking ina-advise, no? Napakatipid, napaka-practical, napaka-safe ng aking ina-advise sa inyo. Kasi sa panahon ho ngayon, kailangan natin maging practical, maging safe lahat ng ating gagawin para hindi ho tayo mapapahamak, no? At ito lang ho ang aking kabilin-bilinan. Iwasan ho natin ang sobrang soft drinks. Ang soft drinks po ay nagpapasimula ng hika, lalo na po sa mga kabataan. Inuulit ko, iwasan ho natin ang soft drinks. Ang soft drinks po ay nakapagsisimula ng hika lalo na po sa mga bata. At lalo na ho yung pagkaing may betchin. Masama ho ang betchin sa may hika. Mas maraming betchin, mas malala po ang atake pagka kayo po ay inatake. Yung mga betchin, yung mga nilalagay ho nating pampalasa sa pagkain, mga nanay, no? Huwag ho tayong gumamit niyan kung meron hong may hika sa ating bahay. At kung gusto ho nating lumakas ang ating pangangatawan, lumakas po ang ating baga, huwag ho tayo maglalagay ng betchin o mga kung ano-anong pampalasa sa pagkain para lang sumarap ang pagkain. Sasarap nga ang pagkain mo, magkakalasa nga, masusumpong naman ng hika kung sino man ang may hika sa inyo o merong asthma sa inyo. So yun po ang aking habilin sa inyo. Again mga kauno, yun pong ating ginawang program ngayon dito sa pangangalaga ng ating baga o lungs. Ay pinakamura yan, pinakamadali. Inuulit ko. Gagamit ka lamang ng mga dalas ng sibuyas at bawang sa pagkain mo. Kakain ka ng medyo paminsan-minsan ng mga pagkaing maanghang.
kasi nagpapaluwag ho ito ng daanan ng hangin sa ating baga. Kapag inaatake na ho kayo ng hika, medyo parang sinusumpong ka, nakakatulong yung matatapang na kape kagaya ng ating Uno Black Coffee. At araw-araw, dapat para hindi kayo talaga susumpungin, araw-araw uminom tayo ng Ultima C, 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi, at sasabayan nyo ito ng grapeseed 3 times every day. At uminom tayo ng calamansi juice, puro, no? 1 basong tubig, lagyan natin ng calamansi. Kasi sa'yo, kung ilang kalamansi ang gusto mo. Ako, mga 10 pieces ang nilalagay ko sa 1 baso para mas masarap, mas maganda ang asim niya. Makita nyo, talagang luluwag ang paghinga, luluwag ang daluyan ng hangin, lumuluwag ho yung mga tawag dito, yung parang tubo natin sa baga, na daluyan po ng bumubuka yon para maayos po ang daloy ng hangin. So yan po mga kauno ang atin pong pinag-usapan tungkol sa ating pangangalaga ng ating lungs, no? Kasi ang atin pong mga produkto, mga kababayan, tandaan ho ninyo, meron ho akong i-share screen sa inyo, no? Mahalagang bagay na kailangan ninyong maintindihan. Ito ho kasing ating pinag-uusapan, no? Mga antioxidants. I-share screen ko lang ho sa inyo to para ho makita ho ninyo yung importance po ng ating pinag-uusapan. Ano ba ang supplement? Ano ba yung Ultima C? Ano ba yung grapeseed? Ano ba yung zinc with vitamin D? Ano ba yung crypto organic? Ito pong lahat ng mga produktong naririnig ninyong dinidiscuss ko dito sa Uno Live. Ang tawag ho natin dyan ay antioxidants. Gusto ko ho kayong i-remind regarding sa function and use ng ating antioxidants, no? Pagkain ho yan na kumukumpleto ng kailangan mo, pagkain niya na sumusuport sa katawan upang, number 1, magkaroon tayo ng support sa ating respiratory system. No? Hindi lang pala baga o lungs ang napapangalagaan mo pag kumakain ka ng mga food supplement. Hindi lang pala ating baga ang iyong napapalusog pag kumakain ka ng food supplement. Importante na alam ho natin ito para yung overall function and use ng supplements, nakikita nyo. Siyempre, bukod sa masustansyang pagkain, bukod po sa gulay at prutas, bukod sa exercise, bukod sa maayos na tulog, importante ho na dapat meron tayong antioxidant everyday. Ang antioxidant, ito ho yung naglilinis ng ating pangangatawan. Ito ho yung kumukumpleto ng pangangailangan ng katawan. Ang katawan ho kasi natin ay intelihente. Kapag binibigyan niyo ho yan ng pangangailangan niya, nagre-repair siya ng kusa. At kapag ito po ay binibigyan ninyo ng mga hindi niya kailangan, kagaya ng taba ng mga animal fats, mga sobrang mantika, masyadong maalat, nadi-deteriorate ho siya ng tuloy-tuloy. Kaya para meron ho tayong tinatawag na kidney function na maayos, meron ho tayong improved reproductive function, meron ho tayong immune system na mataas, yung meron tayong defense power na maganda, nami-maintain ho natin malinaw ang ating mga mata, nagkakaroon ho tayo ng quality sleep, hindi ho kayo nai-insomnia, meron tayong nervous system functioning na na-improve, nare-reduce ang obesity, mga kababayan. No, nakakatulong din yan para mag-lose ka ng weight ng tama. Tumutulong yan para ma-maintain din natin ang ating dental health. Siyempre, meron din tayong mga produkto na kagaya ng toothpaste natin. Maganda yan para sa dental health. No? Anti-aging effect. Ang food supplement po, antioxidant, ay nakakatulong para hindi ho kayo mabilis tumanda. No, hindi basta-basta iitim ang puputi ang buhok nyo, hindi kayo basta-basta magkaka-wrinkles o magmumukha kayong matanda pag nagtitake kayo ng food supplement. At syempre, meron tayong liver protection. May mga produkto tayo, kagaya niyang sinabi ko kanina, yung Ultima, yung grapeseed, crypto organic, zinc with vitamin D, pumuprotekta yan ng ating liver. At nakakatulong yung mga yan para saan? Sa digestive disorder. At pangunahin na nga, yung pinag-usapan natin kanina, yung respiratory system. Anong ibig ko sabihin, mga kababayan, mga kauno? Kung tayo po ay naghahanap ng pagkain, food supplement na makatutulong sa ating kabuuang katawan, sa ating pangkalusugan araw-araw, ito ho yung ating mga produkto.
yung ating mga products ang kailangan ho nating magamit para po meron tayong sapat na antioxidants araw-araw. Tandaan niyo ho yan, mga kababayan. Bakit ko ito ini-emphasize mabuti? Kasi araw-araw ho may nagtatanong tungkol sa akin, natatakot, nag-aalala. Kagaya ngayon, meron na namang new variant ng COVID-19. Hindi pa nga tayo natatapos dun sa unang COVID-19. Hindi pa nga halos stable ang bakuna sa unang COVID-19. Inuulit ko po, sasamantalahin ko na ho yung pagkakataon na to. Hindi pa nga po natatapos ang ating suliranin sa naunang COVID-19. Hindi pa stable kung meron mang bakuna, hindi pa naman stable. Wala pa naman. Meron mang nababalita, parating na daw, nag-order na. Pero hindi pa po stable ang sistema kung paano ang distribution, kung paano ang handling ng bakuna. Kailangan ho ng tamang refrigeration, tamang temperatura para po dyan sa mga bakuna na yan. So malaking trabaho po bawat bayan yan. Marami. Kaya ang lagi kong sinasabi, para ho tayo ay matulungan natin ang ating sarili, minabuti ko nga na i-discuss ang topic regarding sa lungs para lumakas ang ating baga, ang immune system. Kaya sabi ko sa inyo, ang tangi lang ho nating magagawa ay palakasin natin ang ating immune system. I-share ko ulit ito, Ang ating immune system kasi ang ating mga produkto, halos kabuuan po ng ating katawan, sinusupport niya. Ito lamang po ang ating tanging sandata upang makalaban ang ating katawan sa hamon ng COVID. Inuulit ko, hindi pa nga ho tapos. Yung una, meron na namang COVID new variant na ito na naman po ang nagpapabigat ng sitwasyon. Buti na nga lang, awa ng Diyos, hindi pa ho yata talaga nakapapasok sa Pilipinas ang new variant COVID. Paano pag nakapasok? Mas mabilis po siyang makahawa. Mas mabilis pong makahawa sa atin, sa mga tao. Kaya akin pong pinapanawagan sa inyo, kumain po tayo ng masustansyang pagkain, palakasin po natin ang ating katawan dahil yan lamang ang tanging pwede ho nating maipanlaban. Lakasan ho natin ang ating immune system sa pamamagitan po ng vitamin C, zinc with vitamin D, sa pamamagitan po ng crypto organic, tsaka ito ho ang ating virgin coconut oil. Meron ho tayong kumpleto Kumpleto ho ang ating supplement, Mga produkto ho na pwedeng makatulong sa atin, mga super antioxidant na pwede hong makapagpalakas ng ating pangangatawan. Kaya minamabuti ko po, lagi nyo hong nakikita dyan sa ating screen, Makikita nyo ho sa ating screen dyan palagi yung ating litrato ng ating mga produkto, yung 4. Pangunahin na po yun. Uulitin ko, yung Crypto Organic, Ultima C, Zinc with Vitamin D, and Virgin Coconut Oil. Ang combination po na yan, yung 4 na yan ho ang tumutulong sa atin upang lumakas ang ating immune system, mga kababayan. Yun po yung reason kung bakit ko po yan ini-insist sa inyo. Inuulit ko po, mga kababayan, pagkain ho yan. Tamang pagkain, kombinasyon ng pagkain upang ang ating mismong pangangatawan ay sumigla at hindi ho tayo basta-basta dadapuan ng kung ano-anong mga malulubhang sakit. So yan po, mga kababayan. So ngayon, natapos na ho tayo sa ating first topic dyan sa ating Total Wellness Program. Ngayon naman, siyempre gusto kong bigyan ho ng mas mahabang panahon yung mga taong gustong magtanong tungkol po sa ano ba ang gagawin nila. Pwede na ho tayo mag-comment ng inyong question, mga kababayan. Pero habang tayo po ay nag-aantay, nandyan si Santo Domingo Michelle. Hello sa inyo, happy watching. Nandyan si Jennery Villegas, Junril Talingting, Janiela Fuentes Merillo. Hello sa inyo. Sige po, mga kababayan, pwede na ho tayo mag-type ng inyong mga tanong. Nandiyan si Lance the Two-In. Good morning po, Coach Jericho. God bless po. Mga kauno from Team Voltage. Hello sa inyo dyan, Lance the Two-In. Eto, may tanong si El Mitch. El Mitch. Good morning po. Ask ko lang sana kung anong herbal ang pwedeng inumin nang di po makakatulog. Sana mapansin ng aking mensahe. Salamat po. Okay, El Mitch, pwede kang mag-take ng pro-cardio. Ang problema mo kasi hindi ka makakatulog.
Alam mo ba na ang ProCardio ay may kakayahan yan para mawala ang insomnia? Subukan mo yan bago ka matulog, no? Sa gabi. Isang beses lang, napakatipid niyan. ProCardio. Kung kaya mo pang samahan ng Sante 8 berries sa umaga kahit isa lang, napalaking bagay. Makikita mo, mag-i-improve ang kondisyon mo. Mapapansin mo yan, yung improvement yan, mga isang linggo after a week ng pag-take mo. Makikita mo, L-mates, na magiging maayos ang iyong pagtulog. Again, ProCardio, matipid yon. Once a day lang sa gabi. Sana, L-mates, nakuha mo yung sagot ko. I-type mo kung nakuha mo yung sagot ko. So, hanap pa tayo ng tanong dito. Ayan. Okay. Si Sackler Sikor. Sackler Sikor. May tanong siya. Ano po dapat mapalakas ang kidney? Makinig ka mabuti. Para sa kidney health, no, ang aking nire-recommenda, dalawa. No, pwede kang mamili, no, nasa sayo kung anong gusto mong gamitin. Pwede kang mag 30 ml 3 times a day na acai berry or 3 times a day na Sante 8 berries. Pinakamatipid 'yan. No, napakaganda niyang support sa ating kidneys. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang ating mga produkto ay nakakapagbigay ng magandang support sa kidney function. No, 'yon, importante 'yon. 3 times a day na Sante 8 berries or 30 ml na acai berry. Sana kung kaya mong sabayan pa ng crypto organic para totally ma-cleansing ka, 444 na crypto organic para mapalakas mo kidney mo. And I hope hindi ka pa may kidney problem. I hope wala ka pang problema sa iyong kidneys. Pagka ang kidneys natin po ay medyo may UTI ka pa lang, hindi pa masyadong umaangat sa kidney, ina-advise ko sa clear, uminom ka ng maraming tubig, 8 to 10 glasses of water a day para mahugasan natin yung acid sa kidneys. So bukod dun sa supplement, no, mamimili ka, no, acai berry 30 ml 3 times a day or Sante 8 berries 3 times a day plus crypto organic 444. Makakatulong yon. Tapos sa clear, inom ka ng water, 8 to 10 glasses of water a day. So yan ang sagot ko sa iyo. Sana nakuha ninyo ang aking sagot sa inyo. So hanap pa tayo ng question dito. May pumasok na. Watching from Hong Kong, Emma Siliao, Doktora. Hello po sa inyo. May pumasok dito si Fernando Vidal Fernandez. Coach, ano pong pwedeng food supplement natin sa mayroong diabetic? No, diabetes, meron. Alam mo, Fernando, ilista mo to. Napakaganda nito para sa mga diabetic, either type 1 or type 2. Nandyan sa screen mismo, makikita mo. Pag-cleansingin mo, bigyan mo agad ng Ultima C, 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi. Bigyan mo ng virgin coconut oil 3 times a day. Bigyan mo ng zinc with vitamin D 2 times a day. And crypto organic 444. Tandaan mo, 4 sa umaga, tanghali at gabi, Fernando. 4 na klaseng products yan. At hindi lang diabetes ang pwede mong malabanan dyan. Actually, ang crypto organic na sinabi ko na 444, yan ang mahinam para pa-control ng inyong blood sugar. No? At yung kasamahan niya, yung Ultima C, driver ng nutrients, mas nagiging maganda ang function ng lahat ng nutrition sa katawan with the presence of vitamin C. Ang zinc with vitamin D lumalaban para mag-fight back ang good cells sa inyong bad cells. At syempre ang BCO, kailangan ng isang diabetic, antiviral, antibacterial, antifungal, antiparasitic properties. Meron yan. Bakit? Tandaan mo, Fernando, kapag ang isang diabetic patient ay mas dinapuan ng COVID-19, mas magiging malala ang kanilang kondisyon. Kaya maganda, Fernando Vidal Fernandez, ngayon pa lang, maganda, magawa mo na agad yung sinasabi ko. 8 to 10 glasses of water a day. Sana lahat ng sinabi ko, Fernando, nakuha mo. And get well soon at maging maayos sana ang inyong kalusugan. Salamat, Fernando Vidal Fernandez. Yan, sige, meron pa. Ito pa mga question. Ito, may tanong ito si Jessie Chempo. Anong pinakamainam para sa COVID positive na hazy ang lungs, anemic and low platelets? Teka, tingnan natin. May karugtong pa ba? Okay, makinig kang mabuti, Jessie Chempo, no? Importante dyan, unang-una, makapag-cleansing ka. Dyan, low platelets, importante dyan ang crypto organic. Ang crypto organic ay magandang makapagpa-improve ng platelets. Anemia, anemic, crypto organic din yon. Tandaan niyo yan.
444 na crypto organic, no? Tapos sabi mo kanina mahina ang lungs, hazy and positive hazy ang lungs niya, medyo ano na, kumbaga deteriorated. Importante, Jesse, makapag-undergo na agad ng cleansing yan. Yung Ultima C, 211, virgin coconut oil 3 times a day, zinc with vitamin D 2 times a day, and crypto organic. Malaking tulong yung combination na yan, lalong-lalo na sa anemia, sa low platelets, at kung positive sa COVID-19, malaking bagay ito para mabilis lumakas ang katawan niya. Alam mo, maraming balita ngayon, maraming mga news ngayon na ang virgin coconut oil, ang zinc and vitamin D, napakagandang magpabilis lumakas ng mga COVID patient positive. Tandaan niyo yan. Hindi ho sa akin galing yan. Galing ho yan, mga balita na yan, galing sa mga Department of Health, galing sa mga doktor, galing sa ospital na mga nagsasabi sila na ang mga pasyente daw nila na kumain ng mga zinc, ng mga pagkaing mayaman sa zinc, pagkaing mayaman sa vitamin D, pagkaing mayaman sa vitamin C, saktong-sakto yung mga produkto natin. No, saktong-sakto. Kaya Jesse Chempo, importante, immediately, mapag-cleansing mo na, ang tamang inom, uulitin ko, Ultima C, 211. Crypto Organic, 444. Zinc with vitamin D 2 times a day. Virgin coconut oil 3 times a day. Huwag kalimutan uminom ng maraming tubig. Mas maganda kung makakapagprutas siya every morning at gulay sa gabi. Yun ang sagot ko sa iyo. Sana nakuha mo, Jesse Chempo, ang sagot ko sa iyo, no? At eto pa. Si Vicky Garrido, haba ng pangalan. Vicky Garrido na lang, no? Jaso Hugo. Dalawang pangalan siguro to. Good afternoon, Coach. Ano po ang magandang supplement para sa husband ko? Nakakaapat na gising sa gabi para umihi. Kaya naman hindi maganda ang tulog niya sa gabi. Vicky, makinig kang mabuti pagka ganyang medyo nag-iihi sa gabi. Dalawa ang pwede nating maging problema dyan. Baka una, mahina ang prostate niya. Baka, hindi ko sigurado kasi isa yun sa simptomas ng humihina ang prostate. Ang prostate ho kasi, ang prostate gland o prostate problem, dumadapo sa lalaki yan pagka medyo nagkakaedad na. Lalo na mga 40 years old and above, pagka nagkakaedad ka na ng ganyan, medyo nagiging challenge na po sa lalaki yon. Kung sa lalaki po prostate, sa babae myoma o yung kanyang matris naman humihina. So yung asawa mo, so nakikitaan natin ng mga mild symptoms, yung ihi ng ihi sa gabi, no? Ang tawag diyan sintomas ng prostate problem, or pwede ring nagpa-fluctuate ang kanyang blood sugar. Baka kasi yung madalas na pag-ihi, isa rin ho ito sa problema ng isang taong nakikitaan ng pagtaas ng blood sugar. Ano ba ang maganda diyan, Vicky Garrido? Makinig kang mabuti. Importante 'to. Bigyan mo na agad yung asawa mo ng Sante 8 berries 3 times a day. Nakakatulong ho yan dyan sa ganyan. Tapos pro-cardio naman sa gabi. Tandaan nyo, ang Vicky Garrido, pinakamatipid tong binibigay ko sa'yo. Sante 8 berries 3 times a day. Tapos pro-cardio naman sa gabi. Isa lang. Kung kaya mo pang bigyan ng crypto organic na 444, 3 produkto yon, matipid yon. Pinakamaganda sa mga kalalakihan po na medyo nagigising na sa gabi, alanganin, naiihi. Tapos pag naiihi, medyo kailangan minsan iiri. Pag naiihi, minsan parang konti lang. Hindi naman agad-agad kidney problem yun eh. Minsan ang nagiging problema natin yung ating prostate kasi yan ho ang ilan sa sintomas. Kaya Vicky Garrido, medyo bigyan mo ang asawa mo ng 444 na crypto, Sante 8 berries 3 times a day, and pro-cardio naman isa sa gabi. Makakatulong yon para sa kanya. Giginhawa yan. Makikita mo, hindi na siya basta-basta magigising. Baka magising man siya madaling araw na, yung mga paalas 5 na ng umaga. Kaya matutulungan siya. So yon, sana nakuha mo ang sagot ko sa iyo, si Vicky Garrido. Okay. So sige, hanap pa tayo. So maraming nanonood ngayon, Ang dami nating pinagsisilbihan ngayong araw na to. Natutuwa naman ako mga kauno kasi
nakakapagbigay po tayo kahit na sa maliit na paraan lang, nabibigyan ho natin ng assistance ang ating mga kababayan. Alam ko po ang inyong pinagdadaanan, alam ko po ang inyong suliranin sa araw-araw, alam ko po yan. Marami ho tayong mga nangyayari sa buhay natin na minsan hindi ho nag-aalis na tayo mag-alala. Pero sana po sa maliit na paraan na ganito ay nakakapagbigay po tayo ng kaunting peace of mind para meron ho kayong na-take na mga food supplement na tama. So yan, isa pa. May tanong dito si Adit J. De Los Santos. Hello po coach, no? Ask ko lang po, ano po bang pwedeng supplement sa 78 years old na medyo hirap na po sa pagtayo? Salamat po. Kapag kaganyan, medyo tama. Aging na, 78, pero bata pa yan. Marami kong kilala, nasa 80 na, nakakatakbo, nakakalakad pa, nakakapag-mall pa, nakakapag-drive pa yung iba. Ano ba ang pinakamaganda sa ganyan para lumakas ang mga buto? Siyempre, importante dyan para sa calcium niya, importante ang crypto-organic or wheatgrass and barley. Adit, no? Pwede kang makinig, pwede mong ilista to. Wheatgrass and barley, 222, o kaya naman crypto-organic 444. Tapos, importante ang pro-cardio. Bakit? Para maganda tulog ni, sino to? Lola mo ba to? O lolo mo to? Babae ba to? O lalaki? No? Para maganda ang tulog niya. Pag maganda ang tulog ng isang tao, mas maganda ang kanyang energy. Tapos, maganda to, mabigyan natin ng acai berry. Tandaan ninyo, para sa function ng muscle, para sa muscle strengthening, bone strengthening, no? Ang ating acai berry. Kahit 30 ml, 2 times a day lang. Tapos, bigyan mo ng zinc with vitamin D. Napakahalaga nun, Adit. Yun ang sagot ko sa'yo. Makikita mo, lalakas ang katawan yan. Kung nanay man siya, o lola man siya, o lolo man siya. Lola o lolo yan, medyo matanda na, 78 years old, sana maibigay mo yung nirekomenda ko sa'yo. Makikita mo, magiging malakas ang kanyang pangangatawan. So, yun po, mga kababayan, no? Okay, sige, ito pa. Hanap pa tayo, mayroon pa. Si Miriam Rance. Yan, ito. Tungkol to sa prostate din. Basahin ko. Good morning, Coach. Watching from Malaysia. Malayo. Buti nabasa ko to kay Miriam Rance. Coach, tanong ko lang po kasi father ng kaibigan, mayroong prostate problem. At katunayan nga, nilagyan na siya ng catheter para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Tapos ang supplement ni recommend ko, Pro-Cardio, Grapeseed, Ultima C, Wheatgrass and Barley. Tama po ba ang nirecommend kong supplement natin? Ganito, Miriam Rance, makinig kang mabuti. Total, nasa kanya na yung mga produkto na yan. Iayos na lang natin yung bilang, no? Sabi mo sa akin kanina, meron na siyang Pro-Cardio. Isa sa gabi. Grapeseed, meron na rin siya 3 times a day mo. Ultima C, 211. Tapos Wheatgrass and Barley, 222. 2 sa umaga, dalawa sa tanghali, 2 sa gabi. So yan ang tama. Okay naman yung mga food supplement na binigay mo, kung kaya mo pa sanang bigyan ng acai berry, mas mabuti. O kaya Sante 8 berries. Kung kaya pa, no? Kung kaya mo pang bigyan, kung meron pa silang kasi syempre inaalala rin natin na mga kakauno, ito, lagi ho nagtatanong sa akin, ano ba yung mas matipid, makakatipid sila sa mga tanong sa Messenger. Sa mga hindi ko po nasasagot sa Messenger, pasensya na ho kayo, hindi ko matapos-tapos. Napakarami, bumabaha po ng tanong ang Messenger natin araw-araw. Kaya nga po dito sa ating live, binibigyan po natin ng mas maraming chance ang mga katanungan para mas makapagbigay po tayo ng mas maraming sagot. Ang sagot ko sa iyo, Miriam Rance, okay naman yan, yung binigay mo. Kung kaya mo pang dagdagan ng either Sante 8 berries or acai berry, mas mabuti. Napakaganda kahit na ano lang, total may mga products na siya, no? Kahit 30 ml na acai berry, 2 times a day o kaya 2 times a day na Sante 8 berries. Sana nakuha mo, Miriam Rance, ang sagot ko sa'yo. Okay, sige. Yun, sino pa? Eto. Basahin natin to. Haj Sailon Abdullah from Saudi Arabia. Akangina, Malaysia. Ngayon naman, Saudi Arabia. Maganda, nakakalayo tayo. Basahin ko lang to. Coach, ask ko lang po, pag anemic ka,
Anong bawal sa kanya na pagkain or bawal din ba sa kanya ang pagpupuyat? Salamat, Coach. Unang-una, pagka-anemia, bawal talaga magpuyat na. Tapos pagka-anemic na ganyan, syempre bawal masyado sa kanila yung nagkakakain ng mamantika, masyadong maalat. No? Kailangan yan, kakain tayo ng gulay. Kakain tayo ng gulay na mapapait, no? Kagaya ng ampalaya, no? Kagaya ng okra, kain ka ng sitaw, no? Kumbaga kakain tayo ng green vegetables. Ang green vegetables sumutulong yan sa anemia. Pero halimbawa, hindi ka naman nakakakain ng mga green vegetables, mga in-steam o kaya mga blanch na binoiled na mga green vegetables. Ang pinakamaganda diyan kanina binanggit ko para sa anemia, no? Importante ang crypto-organic diyan. Kasi crypto-organic is green vegetable. Green algae 'yun eh. 4 sa umaga, tanghali at gabi. Importante 'yon. Tapos kung kayo ay napupuyat dahil hindi kayo makakatulog, pro-cardio. Hans Ceylon Abdullah, 2 'yon. Pro-cardio, isa sa gabi, makikita mo. Ang ganda-ganda ng tulog mo. Ang lalim ng tulog. Kasi pag malalim ang tulog, maganda ang gising, no? Malakas ang katawan. Tapos crypto-organic para hindi ho kayo anemic. 4-4-4. Kung kaya pa ng Ultima C, sana kaya pa Ultima C 2-1-1. 2 sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. So Hans Ceylon Abdullah, sana nakuha mo ang sagot ko sa iyo. Importante yun na magawa mo yun para at least nandiyan ka sa malayong lugar, nasa Saudi Arabia ka, maging maayos naman ang tawag dito, ang katawan ninyo, ang inyong kalusugan. Salamat sa inyo. Tanong, ingat po kayo dyan, taga Saudi Arabia. May tanong dito, no? Si Laika Flores. Yan. Pwede po magtanong kung ano pong pwedeng inumin pag irregular ang mens. Salamat po. Maganda dyan. Alam mo, pag irregular ang menstruation, ang nire-recommend kaagad natin dyan, makapag-undergo ng cleansing. Alam nyo ba itong cleansing natin na to, Ultima C 211? Laika, makinig ka, no? Ultima C 211, no? Crypto-organic 444. Zinc with vitamin D 2 times a day. Virgin coconut oil 3 times a day. Tumutulong yan para sa hormonal imbalance, irregular menstruation, naglilinis ng matres, naglilinis ng uterus. Ang daming natutulong yan. Sa lalaki naman, lumalakas ang prostate, no? Lumalakas ang lungs, lumalakas ang digestive system. Overall health ho kasi ito, mga kababayan eh. Inuulit ko mga kababayan, especially sa iyo, Laika, mag-cleansing ka, no? Tapos napansin ko medyo bilugan ng mukha mo diyan sa picture, baka medyo mataba ka. Bawas ka ng carbohydrate, bawas ka ng carbo, magpapayat ka ng konti. Kung kaya mo pang magdagdag ng 2 pirasong Nutripub sa gabi para medyo bumilis ang metabolism mo, nakakatulong ng mainam yon. Malaking tulong sa iyo yon, Laika Flores. So yon, so cleansing ka para maging maayos kung meron mang hormonal imbalance, irregular menstruation, meron kayong dysmenorrhea, naku, nakakatulong ng malaki yan. Sobrang ganda niya. So yun ang sagot ko sa iyo. May kasunod na tanong. Napakadami hong tanong. Nakakatuwa ngayong araw na ito. Ang dami hong nagtatanong. Salamat sa inyo mga kauno, mga kababayan. Nakakabigay kayo ng pagkakataon sa akin upang maipalaganap po natin ang magagandang produkto natin sa buong mundo. No, may tanong si Lori Ibuna. Unahin na natin. Ine-next natin si Michelle Maapoy Mutia. Si Lori Ibuna muna. Good morning, Coach. Gusto kong magtanong kung anong supplement para sa asawa kong may ulcer. Ganito, Lori, makinig kang mabuti. Napakatipid nito. Simpleng-simple. Umagang-umaga, kumuha ka ng 1 basong tubig. 1 basong tubig sa umaga. No? Lagyan mo ng 4 na Ultima C. Tanggalin mo sa capsule, haluin mo. Painom mo sa asawa mo yon, empty stomach. Tapos, every 4 hours, kada 4 na oras, 1 piraso lang na crypto, 1 pirasong virgin coconut oil. Gawin mo yon, mga 2 linggo. Araw-araw yon, makikita mo. Yung ulcer niya mag-i-improve. Makikita mo, mawawala yan unti-unti. Makikita mo, mawawala na yung pagsumpong ng ulcer niya.
Yun lang talagang bawal masyadong busog at bawal magutom. Iiwasan yon. Iwas sa masyadong mamantika. Importante na magawa yung sinabi ko. Ultima si 4 na piraso agad umaga. Tapos every 4 hours, isang crypto, isang virgin coconut oil. Gawin mo yan kahit mga 2 linggo. Tapos, Lori, after 2 weeks, ituloy nyo na ng cleansing. Ang cleansing, 3 buwan. Para talagang totally, yung baka may gastritis, baka mamaya marami siyang acid sa tiyan, talagang totally matatanggal natin yon. Maganda makapag-cleansing na. Ano yung cleansing? Ultima C, 211. Inuulit-ulit ko, Ultima C, 211. Crypto, 444. Zinc with vitamin D 2 times a day. And virgin coconut oil 3 times a day. Lori, sana nakuha mo yung sagot ko para sa husband mo. Excuse me po. Okay. Ayan, si Michelle Maapoy Mutya. Yan, may tanong si Michelle Maapoy Mutya. Good morning, Coach. Ayan, ask ko lang po, anong magandang ipainom sa tatay ko? Lagi po siya nirarayuma at di makalakad, lalo na po kapag kumakain ng mga pagkain na bawal sa rayuma. Meron na din po siyang bukol sa bukong-bukong. Gawa po siguro ng kaiinom ng pain reliever. Salamat po, Michelle. No? Ito, medyo tulungan natin ang father mo. Kung kailangan naman, kung maiiwasan naman natin yung sobrang pag-inom ng mga pain reliever, mga tabletas, mas maganda sana, huwag tayo maging dependent doon. Ano ba ang maganda dyan para sa father mo? Pagka ganyan kasing medyo nahihirapan maglakad dahil sa mga, siguro sa mga nirarayuma, ibig sabihin niya, napakataas ng uric acid sa dugo. Ano ba ang maganda dyan, Michelle? Ito, makinig kang mabuti. No? Para meron na rin tayo sa pain management, no? Unang-una, inaamin ko, medyo may kamahalan lang ng konti. Yung Sante 8 berries, gawin mo na kagad na 3 times a day para sa kanya. Kung ayaw mo ng Sante 8 berries, pwede naman yung Acai berry, 30 ml, 3 times a day. Nakakatulong din yon sa pain ng rayuma, masakit ang tuhod, masakit ang balakang. Yang 2 produkto na yan, nakakatulong yan. Sobrang laking tulong yan. So, 3 times a day na Sante 8 berries or Acai berry, 30 ml, 3 times a day. Bigyan mo na rin ng Pro Cardio, isa sa gabi. Tapos, Crypto Organic, 444. Yan ang pwede kong mai-recommenda sa father mo. No? Tapos, huwag kang mag-alala kung nakakakain man ng munggo, kumakain ng mga beans. Ganito, Michelle. Pagka gustong kumain ng munggo, ilaga mo lang yung munggo, huwag mong gigisahin. Mga kababayan, makinig kayo mabuti. Ang munggo, ang mga beans, ang mga legumes, tatapatin ko kayo, hindi naman humasamayan sa mga taong may rayuma o mataas ang uric acid. Kaya lang naman po tumataas ang uric acid ng isang tao pagka may kahalong karne, may kanin, may mantika, ang mga legumes. Kasi pag ginisa, halimbawa, ginisang munggo, lalagyan mo pa ng kanin, yung iba nakakainom pa ng soft drinks, talagang mataas ang acid nun. Pero makinig ka. Halimbawa, yung munggo, nilaga mo lang, pakulo ka ng tubig, hugasan mo yung munggo, lagay mo doon. No? Lagain mo lang. Laga. Kainin mo yon, nilagang munggo, nakakatulong yun para bumaba ang uric acid. Nilagang mani, tumutulong yun para sa uric acid. No? Mga legumes, nakakatulong yun. Basta nilaga lang. Kung hilaw nga, mas maganda, makakain mo ng medyo tinatawag na yung halimbawa, nuts. May ginagawa ako dyan eh. Yung inano lang, kumbaga papakuluan mo, yung hindi kumulo, simmering point, yun ang tawag. No? Halimbawa, yung tubig, no? Isi-simmering point mo lang. Simmering, umuusok, tapos laglag mo yung nuts. Hayaan mo lang siya doon na lumamig. Yun na yun. Makikita mo, durugin mo, tapos kainin mo ng pakutsara. Pag nadurog mo, nakakatulong yun para bumaba ang uric acid ng katawan. So, may mga proper combination ng produkto, may mga proper preparation ng pagkain upang ang ating pong uric acid ay mapababa natin. Huwag kayong mag-alala, itatapik natin yan sa susunod para meron tayong oras na madami para matapos natin yung usapin ng uric acid kagaya nito sa tatay daw ni Michelle Maapoy Mutya. So ngayon, ang aking recommendation sa iyo,
Ako kung tatanungin mo ako, acai berry, Sante 8 berries, kahit ano dun. No? 3 times a day, 30 ml na acai berry, 3 times a day, or 3 times a day na Sante 8 berries. Crypto Organic, 444. Pro Cardio, isa sa gabi. Makikita mo, malaking bagay sa father mo yan. Mahirap kaya yung nirarayuma, ang sakit-sakit niyan. No? Lalo na pagka ngayong panahon ngayon, medyo malamig ang panahon, rarayumahin ka, naku po, sobra. Sobrang sakit, nakakaawa yung taong may rayuma. Lalo na pag mahal mo sa buhay, makakaawa talaga. No? Okay, may tanong pa dito si Michelle Almosara. Ito medyo mabigat yung sitwasyon. Coach, anong pwedeng ipainom sa mild stroke? Ito, makinig kang mabuti, Michelle, no? Nakita ko agad yung question mo. Unang-una, pag na mild stroke, sana hindi pa masyadong matagal. Importante diyan ang occupational therapy. Magpa-schedule kayo, no? Pa-schedule kayo ng occupational therapy para mas maganda ang improvement ng mga nerves. Importante 'yon. Sana hindi pa masyadong matagal yung mild stroke kasi pag masyadong matagal na mild stroke, halimbawa namatay yung kalahating katawan, matagal po na hindi naigalaw, natutuyo ho yun, nag-shrink. Kaya ang padalangin ko lang ngayon, sana hindi pa masyadong matagal yung mild stroke na yan. Maganda makapag-therapy kayo, no? Makapag-occupational therapy. Tapos, napakalaking bagay dyan na kumpleto ang kanyang medication. Michelle, importante, may medication niya na galing sa kanyang cardiologist o sa kanyang doktor. Ngayon, ang pagki-cleansing ba ay pwedeng isabay kahit na merong iniinom na gamot? Pwede, Michelle. So, ang re-recommenda ko dyan, no? Crypto Organic, ito, pinakamaganda sa mild stroke. Crypto Organic, 444. Pro Cardio, isa sa gabi. Sante 8 berries, isa sa umaga. Zinc with vitamin D 2 times a day. Yon, Michelle Almozara ang mai-recommenda ko sa iyo. Bukod doon sa kanyang medication, importante na bigyan mo siya ng Crypto Organic 444, no? Tapos Pro Cardio isa sa gabi, Zinc with vitamin D 2 times a day at Sante 8 berries isa sa umaga. So yon, Michelle, sana get well soon sa kung sino man yang pasyente na na-stroke na yan. Kung mahal mo man sa buhay yan, dapat agad natin, mapagawa natin yung in-advise ko. So, yon. So, meron ditong nagtanong si Lilia Bigornia. Pumasok dito sa isang monitor ko. Lilia, sa batang di makadumi, ano po ipainom? Sa bata, gaano ba kabata yan? Pag yan ay nasa between 2 to 12, pwede dyan ng virgin coconut oil. No? Virgin coconut oil. Pag mahirap pa siya, hirap pa siyang uminom ng capsule, butasin mo lang yung capsule, gupitin mo, pasipsip mo yung BCO. No? Pwede once on twice a day, pwede yan. Makakatulong yan para makadumi siya. Tapos lagi niyong pakainin ng papaya. Importante, nakakakain madalas ng papaya para madumi. So yan sa mga bata, ang aking sagot sa inyo. Okay. So eto, may tanong dito. Eto, si Ellen Motol. Ellen, yan, basahin natin. Ano po ang mabuting gawin at food supplement na pwede sa akin? Naoperahan po ako sa breast cancer. Ngayon po sumasakit ang aking bewang at balakang. Nako. Ellen Motol, no? Makinig kang mabuti sa akin, Ellen. Normally talaga pagka ganyang naoperahan ng cancer, no? Breast cancer ang sinabi mo. Kung yan ay mga 2 taon ang nakakalipas, minsan ho talaga bumabalik kung minsan yung bukol o yung cyst o kung saan man parte ng ating katawan tumutubo o nagme-metastasize yung mga natirang mga bad cells, no? Ano ba ang maire-recommend ko sa iyo? Masakit na ang bewang mo, sumasakit din daw ang balakang niya. Unang-una, Ellen, importante sa iyo makapag-take ka ng acai berry. Tandaan niyo mga kababayan, pag naririnig niyo po na may pain, mayroong pain, masakit balakang, masakit ulo, masakit ang tuhod, may masakit sa katawan, ang pinaka-natural na para sa pain management po natin, dalawa acai berry and Sante 8 berries. So sa'yo, napakaganda sa'yo ng super antioxidant na acai berry 30 ml 3 times a day o kaya Sante 8 berries na 3 times a day. So yun, ang pwede kang pumili dun sa dalawa, Ellen.
Tapos, nabanggit mo na operahan ka sa breast mo, no? Ano ba ang maganda dyan? Unang-una, napakahalaga sa'yo ng cleansing. Ellen, dapat magawa mo to kaagad. Sobrang importante sa'yo ang cleansing program. Bukod dun sa Santa 8 berries and acai berry, dahil masakit na balakang mo, no, medyo hindi natin alam kung saan nanggagaling yung pagsakit ng balakang mo, maaaring may connection yan sa paghina ng immune system mo at diyan kumbaga diyan parang nagmumula uli sa pagsakit ng iyong balakang. Kaya dapat makapag-undergo ka na ng cleansing. Uulitin ko yung cleansing. Ito, ultimate driver of nutrients. 2-1-1. To drive all the nutrients in our body. Mas effective ang lahat ng nutrisyon sa katawan with the presence of vitamin C. Mahalaga yun sa'yo, Ellen. Zinc with vitamin D. Napakainam yan para lumaban ang good cells, ang good cells sa cancer cell. Zinc with vitamin D may capacity na lumaban ang good cells sa cancer cell. 2 times a day ka doon. Virgin coconut oil 3 times a day. Antiviral, antibacterial properties. Meron din siyang capacity, may capacity din niya na pababain ang ating bad cholesterol. Tapos yung ating crypto-organic, Ellen. Ang crypto-organic natin ay complete food. Complete meal. Lahat ng kailangan mo to strengthen your immune system. Kung meron mang mga nagbabadya na bumabalik na mga active cancer cells sa'yo, malaking tulong ang ating crypto-organic. So, 4 yon. Bukod pa dun sa 3 times a day na binibigay ko sa'yo na acai berry, plus yung Santa 8 berries, or Santa 8 berries. Acai berry 30 ml, 3 times a day, or 3 times a day na Santa 8 berries. Yun ang aking rekomenda sa'yo. So, tas iwasan mong mag-alala, iwasan mong mag-isip ng mag-isip kasi lalo ka lang magkakasakit, Ellen mo tol, pagka lagi mong iniintindi. Sana yung in-advise ko sa'yo ay ma-check mo, magawa mo. Tapos, syempre importante rin kung makakapunta ka sa oncologist mo, makapunta ka sa doktor mo para malaman natin bakit ba nagkakaganyan ang pakiramdam mo. Ano ba ang nangyayari? Para updated ka, no, sa nangyayari sa'yo. Pero yung nirekomenda ko sa'yo, mahalagang bagay yon. Sobrang laking bagay nun. Para matulungan natin na ma-improve ang iyong immune system o yung defense mechanism ng katawan. So yun ang sagot ko sa'yo, Ellen Motol. Sana nakuha ni Ellen yung sagot. No? Watching from Kuwait, si Loyna Mayjay. At maraming salamat po sa nagpapadala ng mga emoticons na heart. Maraming salamat po, no? Maraming salamat sa nagpapadala ng emoticons na maraming mga puso, mga likes, mga caring. Na-appreciate ko po 'yan, mga kauno. Maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, no? So, 'yun. Ito. Fidelina de Ocampo. Yan, ito, may tanong siya. Watching from Binangonan, Coach Jericho. Yan, sige. Hello, Coach. Ask ko lang po, if maubos ang crypto, pwede ba ipalit ang wheatgrass? Pwede po, no? Halimbawa, wala na kayong crypto organic, ang meron kayo wheatgrass and barley. Tandaan nyo, ang crypto organic po na 444, ang katumbas po na wheatgrass ay 222. Ang tuloy, medyo mas matipid pa sa wheatgrass. Ang 4 na crypto, 1,000 mg yun eh. Ang 2 wheatgrass, 1,000 din yun. Kaya 222. So, Miss Fidelina, huwag kayong mag-alala, no? Kung naubusan kayo ng crypto, pwede nyong ipalit ang wheatgrass and barley. Kaya nga sinasabi ko po, di ba? Kapag mag-undergo kayo ng cleansing, 2 yung ating majority na pang cleansing. Wheatgrass and barley, saka ho itong crypto organic. Pwede ho silang magpalitan. Pareho po silang green vegetables. So, yun po ang sagot ko sa inyo, Miss Fidelina de Ocampo. Tuloy-tuloy lang po kayo sa inyong pag-cleansing. No? Ayan, sige. Eto. Tignan natin to. Eto, may tanong si Baby Gonzaga Aranda. Excuse me. Morning, Coach. Tanong ko lang po, anong supplement na pwede inumin ng may goiter?
at pananakit sa tuhod. Ang wheatgrass and barley, pwede ba sa kanya? 15 years old, salamat po. Oo, opo, baby. No, 15 years old, may goiter. No? Tama ba ako ng pagkaintindi sa question mo, morning coach? Tanong ko lang po, anong food supplement na pwede inumin ng may goiter at pananakit sa tuhod? Ang wheatgrass and barley, pwede po ba edad na 15 years old? Okay. 15 years old. Alam mo, pagka ganyan, maganda medyo mapa-test ninyo. Sure ba kayo na may goiter siya? Maganda ma-check. Ma-check ho natin. Tapos balikan nyo ako kapag meron na ho kayong laboratory test. No? Maganda ma-check ho natin. But for the meantime, ang tinatanong mo sa akin, pwede ba sa kanya ang wheatgrass and barley? For the meantime, bigyan nyo muna po ng 3 times a day na wheatgrass and barley. 3 times a day lang, Tapos ultimacy, kung meron kayo dyan, 2-1-1. Yun muna. And then Baby Gonzaga, sa susunod nating mga live, siguraduhin nyo kung ano talaga yung suliranin itong 15 years old na to. Maganda, ma-check natin. No? Huwag kayong mag-alala kung magpapacheck kayo sa mga ospital, may mga protocol naman sila na safe para hindi ho kayo malalagay sa alanganin. Ang akin lang po, gusto kong malaman yung eksaktong sitwasyon nitong batang 15 years old na to. Ang tanong mo naman, pwede ba siyang uminom ng wheatgrass and barley? Pwede po, kahit 3 times a day. Samahan mo na ng ultimacy, 2-1-1, araw-araw. Yan, makakatulong yan para lumakas ang katawan niya. Siguraduhin muna po natin. Yun. Sige. Eto, may tanong si Hazel Santos. Medyo maselan yung tanong niya. Ano pong pwedeng inumin na gamot kung naglalabas na po ng yellowish na liquid ang breast? Ganito, pagka ganyan, maganda mapacheck nyo na. Ano na yan kumbaga, nandun na siya sa point na kailangan na natin ng espesyalista. Importante yan, Hazel Santos, na ma-check na ng espesyalista. Bakit ganyan? Ano ba ang magandang ma-advise na sa kanya? Kasi medyo nandun na sa level na kailangan na siyang, baka kailangan ng surgery, baka kailangan ng mga iba't ibang klaseng procedure. Tandaan ninyo, malaking tulong ang cleansing dyan, pero pagka ganyan na ang sitwasyon, nag-yellowish na, may liquid nang lumalabas sa breast, baka mamaya may sugat na sa loob, baka mamaya medyo mabaho pa yung liquid na lumalabas. Importante yan, Hazel Santos, na matignan na ng espesyalista. Alam ko, medyo nakakapag-worry yung ganyang sitwasyon, pero pag binaliwala nyo yan, mas mahirap pagka binaliwala So sa ngayon, ang aking maire-recommenda dyan, magpa-check kayo, Tapos pwede ba kayo mag-cleansing kahit na nagpapacheck sa doktor? Na mahalagang bagay po yun. Pwede po siya. Wala pong masama kung makakapag-undergo kayo ng cleansing. So yan ang aking pong sagot sa inyo. Hazel Santos, ASAP, dapat mapacheck, Lance the Two-In, good morning po, Doc Jericho. Ask ko lang po, pwede po ba ang wheatgrass and barley sa 6 years old? Pwede. Mataas ang thiamine and B-complex niyan. Lance the Two-In, 3 times a day sa 6 years old, pwede. Maganda ang thiamine and B-complex niyan para sa bone development ng isang 6 years old. Lance the Two-In. So yun, pwede yun. Tatalino pa yan. Magandang pampatalino yan. Genesis Tayanes. Coach, pag nagte-take ba tayo ng crypto-organic na 444, dapat ba may laman ang tiyan? Take note, empty stomach. Wala pong laman ang tiyan dapat. Baliktad, dapat walang laman ang tiyan. 30 minutes before meal, mag-take kayo ng product. Yun ang maganda. Mas absorb nyo yun. Mas maganda absorption. For empty stomach. Yan ang sagot ko sa'yo. Genesis Tayanes. Ito si Marivic Simon, Kakatuwa. Daming tanong. Coach Jericho Mendoza, yung pong pinag-take ko ng food supplement natin, tinitibi siya ngayon. Ito po yung may myoma na ask ko sa'yo before, Coach. Thank you po. Marivic, sigurado ako magtitibi pag kulang sa tubig. Siguraduhin mo na may tubig na kumpleto. Marivic Simon, 8 to 10 glasses of water a day. Alam nyo, pag nag-undergo tayo ng cleansing, mga kababayan, pag kulang sa water, ang tendency, titigas ang dumi.
So, importante dyan, Maribik, lagi kong ina-advise yung water, 8 to 10 glasses of water para malambutan dumi. Kasi yung pagtitibi, kasama yan sa healing process eh. Healing manifestation yan eh. Hindi nag-a-adjust pa yung kanyang metabolism, nag-a-adjust pa yung kanyang digestive system. Kaya Maribik, buti nabasa ko to. Mga kababayan, kapag umiinom kayo ng Crypto, Ultima, no, with grass and barley, kapag kulang sa tubig ang ating katawan, ang tendency minsan titigas ang dumi nyo. So yon, kaya Maribik Simon, make sure dapat kumpleto ang tubig natin. 8 to 10 glasses. Minsan nga 8 to 12 eh. Pero 8 to 10 is okay na. Okay na yon. No, maganda ng level ng water ng ating katawan. Lalo na ngayon, medyo malamig naman. So yon. Meron ditong follow-up information si Laika Flores. Coach, okay na po, nakuha ko. Kaya lang bilog talaga. Sabi niya, tama, medyo mataba, medyo chubby. Hindi naman mataba, chubby. So thank you, no, sa pag-update, no. Yan, meron pa. Ito may pumasok. Ito si Daikitin. Ito. Daikitin Rica Huerta. Ang hirap ng pangalan. Okay. Coach, good morning. Ano po yung sinasabi o binabanggit mo na 444 o 211? Paano po yun? Salamat po. Leo Rica Huerta from Marinduque. Makinig ka mabuti, Leo. No? Ang 444, crypto organic. 4 sa umaga, 4 sa tanghali, 4 sa gabi. Empty stomach. Tapos yung 211, ultimacy. Ultimacy yun. 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi. Yun ang... yun mga kababayan, ano, pag sinabi kong 211 ultimacy, 444 crypto organic, 3 times a day virgin coconut oil, 2 times a day zinc with vitamin D. Yan ang kumpletong cleansing natin. So yun mga kababayan, ang dami ho nating pinaglingkuran, ang dami na ho nating nasagot na tanong ngayon. At sana po sa mga hindi ko nasagot, na hindi ko nakita, mga kauno, kasi sunod-sunod po yung question. Sana nauunawaan niyo po ang aking sitwasyon na hindi ko po lahat mapagbibigyan yung mga inyong mga katanungan. Kaya po lagi natin ginagawa itong live na 2 times a week. At doon naman po sa mga napaglingkuran natin, sundin niyo po para po maging maganda ang inyong kalusugan. Ang akin lamang pong laging habilin sa ating mga kababayan, ating mga kauno, ingatan niyo po ang inyong kalusugan, mga kababayan. No? Inuulit ko, may hamon na naman ngayon na bagong COVID variant, no? New COVID variant na kailangan ho natin siyang, dapat hindi tayo magkaroon yan. No, hindi na tayo tapos pa sa COVID-19. Ito na naman. Ang akin lang, wag ho tayong mawawala ng pananalig sa Panginoon. Tayo po ay palaging manalangin, magpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Manatili po tayong matatag at malakas ang ating kalooban. Wag ho tayo magpapatalo sa depression. Wag ho tayo magpapatalo sa mga problema. No? Palagi ho tayo magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng napakaraming suliranin, tayo po ay nananatiling maayos at malusog. At kayo po ay makakaasa mga kababayan na hanggat meron ho tayong panahon, hanggat meron akong panahon, meron akong lakas, ito po ay willing kong ibahagi sa inyong lahat. Maraming salamat sa UNO kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng informasyon sa inyo. At higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos at meron ho tayong kaalaman at kakayahan na ganito na akin pong nagagamit na maliit na paraan para makapagbigay ng ginhawa sa mga tao. Muli mga kauno, ako po ang inyong life coach. Ako po ang inyong nutritionist na nagmamahal po sa inyong lahat. Mga kauno, stay safe. Ingat po kayo. To God be the glory.